Morning, church! Morning, church! Iyon! Palapakan natin ang Panginoon. Are you blessed? Amen. At salamat sa Panginoon for it's Sunday once again. Tayo po ay pinagsama-sama ng Diyos dito sa kanyang tahanan. At alam niyo po, napaka-espesyal na araw na ito even though marami po sa mga kapatid natin ang medyo hindi maganda ang pakiramdam. So, we're praying sa kanilang kagalingan. Of course, hindi natin nakasama. Original, kasama natin dapat na drummer si Brother McCoy pero hindi maganda pakiramdam niya. And also for Sister Jackie, we pray for complete healing sa inyong mag-asawa. So thank you so much. Alam namin kayo po, ikasama natin nagdiriwang ngayong umaga ito. And also kay Kuya Ed, we're praying na okay na yung pakiramdam niya. Medyo naparami raw na kain ng mani. Si Ate Mais hindi natin kapiling. Pero kahit po ganoon ay nagpapasalamat kami dahil marami pa rin tayo ngayon. At nagpapasalamat din tayo dahil alam niyo ba ngayong August, first Sunday, no? Ay isang taon nang kasama natin si Kuya Gio. So palapakan natin, Panginoon. Sa buhay ni Kuya Gio. And dahil celebration tayo, alam niyo na every Sunday celebration talaga. We would like to greet happy birthday kay Sister Lixel. Happy birthday. And also, antabayan na natin. Let's pray. Panalangin natin. Pero wala namang pressure kay Sister Lixel yun. And of course, welcome back after a long time, no? Si Ate Net, si Sister Nenet, kapiling na natin from Dubai. Kailan ba huling nandito si Sister Nenet? December pa? April. Parang tagal na pala, no? So, na-miss namin si Sister Nenet. So, salamat. At kapiling natin. At salamat din kay Attorney Noel. Salamat. Alam kong busy si Attorney, pero kapiling natin ngayon, ha? And of course, we would like to welcome, first time niya. Nagulat ako kanina, sabi ko, meron pala tayong broadcast din sa TikTok. At tayo po ay napanood niya. At salamat kay Zinver for joining us today. Napanood tayo sa TikTok. Welcome. Ito yung ating pamilya and we're praying na ito yung first and last mo. Sana makapili ka pa namin. At salamat. Siya rin po ay taga Las Piñas. Siya ay mag-isang pumunta rito. At alam kong hindi siya mag-iisa dahil meron na siya mga bagong kapamilya. So, welcome, Zinver. Talagang, nung nakita ko siya kanina, ang tamis ng kanyang smile. Sabi ko, naalala ko lang, si Kuya Gio last year, it was August 6th, unang dating ni Kuya Gio, matamis din yung kanyang ngiti eh. Pero sabi niya, ako daw ay suplado. Hindi ko daw siya pinapansin. Sabi ko, Kuya Gio, mahiyain po talaga ako. Hindi nga naniniwala ang iba, pero sa totoo lang, mahiyain ako talaga. But deep inside, masayang-masaya po ako. Kaya nga, biyaya po ng Panginoon na ako yung nagsasalita sa harapan na hindi ko din maisip na kakayanin ko. Well, basically, it's all about the God's grace. Kaya ako nakakatayo dito. So ngayon po, umagang ito, excited po ako because ang ating pong pag-uusapan ay pagpapatuloy natin yung ating pagtalakay last month of July. Kasi medyo naudlot po ito. Meron tayong serye na kung saan ay nagkakaroon tayo na unboxing. At in-unbox na po natin yung mga biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. And then yung part 2 po nito ay in-unbox din natin ating mga sarili. So yung part 2 na pinag-usapan natin, ito rin yung part 2 bilang ating pagpapatuloy na kung saan iaalamin natin since sa atin pong theme last month ay knowing who we are in Christ. So pagpapatuloy natin ito as we face different difficulties, especially nowadays. Alam natin, ang daming kinakaharap, hindi lang ng bansang Pilipinas. At nabalitaan ko kagabi, may mga paglindol sa Surigao, kung di ako nagkakamali ma. And also, let's pray for Israel dahil after po what happened last Wednesday, in a matter of 24 hours, 3 po sa mga big names sa mga kalaban Israel, especially yung chief ng Hamas na si Ismail Haniyeh ay namatay. So galit na galit ang Iran because si
Mr. Haniyeh ay naninirahan talaga. Although he was a Palestine, nasa Qatar siya. Pero he was just invited sa Iran para sa inauguration ng bagong ng kanilang Pangulo. And then, doon pa siya napatay. So dahil dito, galit na galit ang Iran, so magkakaroon ng retaliation ang Iran against Israel. So let's pray for them. And of course, ang mga masasaktan din dito, we pray na ingatan sila ng Panginoon. So ang dami talagang kaganapan, but ang mahalaga po dito, alam natin ang salita ng Panginoon. So ready na po ba kayo for the Word of God? Amen? Sige po, let's pray po muna. Abba, we thank you once again for giving us this opportunity para purihin ka at pasalamatan ka. And this time, Lord, I pray that you would use me as your mouthpiece. Gagamitin niyo po ako para ilahad at maipahayag ko ng malinaw ang iyong pong mensahe para sa bawat isa po sa amin. Panginoon, buksan mo aming isipan, ang aming kaluluwa, na patuloy po itong mamangha sa yaman na iyong biyaya sa amin pong puso at isipan ng siyang magpapalaya. So Lord, we thank you so much. We ask, Holy Spirit, that you would intercede for me. Nang sa gayon ay mabuksan na anumang mga bagay na nagbibigay ng kalituhan sa amin at pawiin ang anumang pagdududa. At salamat sa iyo, Ama, sa iyong salita na siyang magbibigay sa amin ng kagalakan, papawiin ang anumang takot at pangamba. At lahat ng ito ay aming dinadalangin at pinagpapasalamat na sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. So as promised, kaya na sinabi ko kanina, pagpapatuloy natin yung ikalawang bahagi ng ating mga pinag-usapan last month. Of course, once again, atin pong theme last month is knowing who we are in Christ. Nagkaroon lang tayo ng pagtigil sa ating serye because binigyan natin ng daan yung mga mainit na usapin last, I think it was 3 weeks ago. So ito po binigyan natin ng pagkakataon. But today, gusto ko pong ibigay sa inyo magandang mensahe dahil alam niyo, naniniwala ko bilang mga mananampalataya. Sabi nga po ng Biblia, even though this world is getting darker and darker. Papadilim ng papadilim. Napapansin niyo po ba? Ang daming mga kaganapan sa mundo na tila ang mga tao po'y nawawalan ng pag-asa. Pero tayo po bilang mananampalataya, naisin po ng Diyos, and this is good news, ang kanya pong kalooban para sa atin, ay tayo po ay maging ulo at hindi maging buntot. Amen? Pag sinabing ulo, ibig sabihin tayo yung nangunguna. Hindi tayo nangungopya, tayo ang kinokopya. Stand out tayo. Amen, church? So, ibig sabihin, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter kasi nagliliwanag tayo eh. Di ba? Sabi ng Biblia, we are the light of the world. Si Jesus po ang source ng ating ilaw, kaya nagliliwanag din po tayo mga anak ng Diyos. At ang ilaw, lalong lumiliwanag sa dilim. Di po ba? So gusto ng Panginoon, stand out po tayo. At naniniwala ako bilang mananampalataya para lalo tayo maging stand out. Hindi po tayo kagaya ng mga tao sa mundo. Amen, church? Kung ang mundo po ay nalulungkot, nadidepress, tayo hindi. So naniniwala din po ako, sabi ng Biblia, that bilang mga mananampalataya, it's not okay for us to be not okay. Gusto ng Diyos tayo po ay okay na okay. Sabi ng John 10 verse 10, yung ikalawang bahagi, sabi ni Jesus, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Hindi lang basta buhay ang gusto ng Diyos sa atin. Pag sinabing buhay, yung iba buhay pero mukhang zombie. Tayo hindi tayo mukhang zombie. Tayo po, we have this life in Greek. It's called Zoe, life. Kung ang mundo po ay naglalakad na walang ngiti, dahil zombie nga sila eh. Wala silang espiritu ng Diyos. Tayo, naglalakad tayo punong-puno ng galak at buhay kasi we have the Zoe life. Yun po yung buhay ng Diyos. Kaya tayo, pag nakikita tayo ng tao sa mundo, napapatanong sila, bakit ang saya-saya mo? Kasi member ako ng SJC. Hindi tayo namimighati. Although ang dami mga bali-balita, di po ba? Ang daming mga hindi kagandahang balita. Pero although ang katotohanan, marami pa rin po sa mga mananampalataya at aalamin natin bakit nararanasan nila ang takot, pangamba, anxiety, fear, and even depression. Hindi ko po ini-invalidate ang pakiramdam ng mga kapatid natin. Marami po talaga sa ngayon and marami rin po sa mga mananampalataya ang nadidepress. Pero
Pag-uusapan natin today, paano tayo makakatakas sa mga ganong pakiramdam. Hindi po magandang pakiramdam ito, depression. Sino po dito gustong nadidepress? Meron bang gusto nadidepress? Of course not, di ba? Pero sinasabi ng mundo, it's okay not to be okay. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga po naparito ang Panginoon because He wants you to be not just happy, because you are greatly blessed and highly favored. Kapag kayo po ba ay pinagpala, matamlay ba kayo? Sinasabi ba, I'm greatly blessed and highly favored? Hindi naman, di ba? Pag sinabi mong greatly blessed ka, ikaw ay punong-puno ng buhay. Yun po yung pag-uusapan natin today para maiwasan po natin yung mga pakiramdam na hindi mabuti. Takot, pangamba, anxiety, ano pa? Depression, loneliness, sadness. Ayoko ng ganun. Kami pong aking may bahay, pag magkasama kami, ang saya-saya niya. Lagi niya akong hinahabol. Sabi ko, kung ako rin naman nasa kalagayan ng misis ko, gagawin ko rin . Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin, even po pagkasama namin yung mga anak namin. Alam niyo, this week, na-miss ko si Aryan. Sobrang dami ang ginawa. Sabi ko, hindi kami kompleto sa bahay. Buong 2 linggo, bakasyon niya, pero since siya po ay vice president sa kanyang eskwelahan, ayoko sabing busy siya, pero siya po ay naging napaka-productive na kanyang 2 linggo. Pero na-miss namin siya. Kulang kasi alam niyo si Aryan, isa po sa mga mga masayahin din sa aming pamilya. Si Aves, iba rin ang saya niyan . Pag wala rin siya, kulang din . Pag kami mag-asawa, alam kong masaya lang si Mrs. Pero iba pa rin pag kumpleto kami. So, kalooban ng Panginoon sa atin na tayo po'y maging masaya. Hindi po gusto ng Diyos na hindi kayo okay. Kaya ako po bilang pastor, ayoko pong nakikita kayo na hindi kayo okay. So sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo siya, are you okay? Anong sagot natin? Yes, I am greatly blessed and highly favored. Why? Because you are deeply loved by God. So sabihin mo sa sarili mo, I am deeply loved by God. Amen. Amen. So you have to believe this, that you are deeply loved by God. Hindi ka lang basta mahal ng Diyos, ikaw ay sobrang mahal na mahal na mahal ng Diyos. Amen. Si Tita Lorna, kamakailan na aksidente. Pero praise God, wala pong nangyaring masama. You know why? Because Tita, you are deeply loved by God. At natutuwa ho, kwento lang ni Ate Amel sa amin. Pasensya na, Tita Lorna, na chismis kayo. Habang dumudugo daw yung kanyang ulo, umaakyat na hagdanan. Anong sinasabi ni Tita Lorna? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Di ba? So mga kapatid, pag-usapan natin today are the benefits of knowing you're forgiven. May mga benepisyo ba na alam mo bilang individual na ikaw ay pinatawad ng Diyos? And that's why our question for today ay alamin natin po. At gusto rin nating malaman ang sagot na ating mga nanonood. At even po dito sa on-site, alamin natin that you could give me your answers. Why some Christians don't exhibit good character traits? Bakit po may ilang mga mananampalataya, Kristiyano, although Kristiyano na sila, pero bakit hindi natin nakikitaan ng mabubuting character traits, mabubuting pag-uugali? At bakit sila po ay ating pangkaraniwang kinatitisuran? Na dapat sana hindi. Di ba? Meron nga, naalala ko na ako po ay bata-bata pa. Pakiramdam ko mananampalataya na ako nung araw. Magkasama kami sa isang opisina. May 1 taon na kami magkasama sa opisina. Nagkagulatan kami nung aking office mate. Uy, Kristiyano ka pala? Ako din . Sabi ko, ba't di halata? So bakit nga kaya, yun po yung aalamin natin, at sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, bakit nga kaya may mga mananampalataya na parang hindi nakikitaan ng mabubuting pag-uugali at pag nakita mo sila, parang sila po'y nakainom ng maasim na sukang paumbong. Yung bang pagising pa lang sa umaga, nakasimangot na, nakabusangot na, lahat na lang ng kilos at galaw, reklamo ng reklamo. Bakit nga kaya? At siyang kanyang buhay, parang pag tinanong mo, kumusta bro, kumusta sis? Ito, nakakaraos. Alam niyo po ba, mga kapatid, this is good news. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay nakakaraos sa buhay. He wants you to enjoy
every single day of your life. Yung bang tipong pagising mo kinabukasan, kasi may mga taong ganito pagising sa umaga, nalulungkot sila, gusto na lang nilang matulog. At pag natutulog naman sila, parang gusto nila gising sila. Kasi natatakot sila, baka daw mamatay na sila. Hindi po yan ang buhay na pangako sa atin ng Panginoon. Alam niyo, sabi po ng John 10 verse 10, buuin natin yung talata, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Now, kapag kayo po ay ganyan ang pakiramdam nyo, pag umaga gusto mo gabi na, at pag gabi na gusto mo umaga na pagnanakawan kayo ng kalaban. At pinapatay nito at winawasak nito ang inyong kaligayahan at ang inyong kagalahan bilang mga mananampalataya. Huwag nating hayaan yon. Once again, sabi pa ng talata, yung ikalawang bahagi ng John 10 verse 10, sabi ni Jesus, I am come. Napansin nyo? Present tense. I am come. Every time you need Him, nandito po siya. I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. So alamin natin, paano po natin may isasantabi at makakalaya tayo sa mga masasamang pakiramdam, sa takot at pangamba, at sa masidhing kalungkutan. Ayaw po ng Panginoon na tayo po'y nalulungkot. Yung mga tipong nagkukulong sa kwarto at pag kinausap mo, pag kinatok mo, leave me alone. Pag nakasakay naman sa jeep, o nakasakay sa kotse, anong sinasabi nila? Stop the car. Hindi natin ginagawa yon. Kasi po, mentras tayo po'y nag-iisa nagkukulong sa kwarto, napapansin nyo na ang dami pumapasok sa isipan ninyo mga idle thoughts. Kasi may idle moments kayo Di ba? So ayaw po ng Panginoon. He wants you happy. Sabi mo nga sa katabi mo, God wants you to be happy. Pansinin nyo si this is truth. This is true Pansinin nyo si Senator Enrile, yun ang kanyang tagline, di ba? Yun ang kanyang slogan, haba ng buhay. Ako ang biro ko lang kung nanonood si Senator Enrile. Alam niyo kanino niya napakinggan yon? Kasi di ba sabi ninyo, panahon pa ng dinosaur, nandito na si Senator Enrile. Sa Garden of Eden, napakinggan na niya yun. Narinig niya sa Diyos yun. He wants you to be happy. At pansinin niyo si Senator Enrile, ang haba ng buhay. Yung mga contemporaries niya, wala na. Nasa ilalim na ng lupa. Pero siya po'y buhay. Because ang ganda na kanyang panuntunan. Gusto ko happy ka. At gusto ng Diyos, hindi ka lang happy. Kasi pag happy ka, healthy ka pa. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, healthy ka pa. Amen. Sa mga nanonood sa atin online, healthy ka pa. Amen. So alamin natin once again, why some Christians don't exhibit good character traits. So ito po yung alamin natin. Bakit nga kaya may ilang mga mananampalataya, hindi po tayo napapagpala pag nakita mo parang bigat ng buhay na to. Pag nakita mo itong tao to, simangot, puno-puno ng problema sa buhay. At pag nagsusulat naman sa kung saan-saan, puro rant. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Because God wants you happy. Hindi niya gusto na nalulungkot ka. So is it possible na hindi tayo ma-depress? Although marami po nadidepress ngayon? Yes, posible. Because once again, Jesus said, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Ako po, nung ako'y bata-bata pa, alam niyo, binagbabalikan ko yung mga pictures ko nung araw, nung ako yung mga 30, 32, 35. Sabi ko, ba't mukha na akong 60 anyos nung araw? Pag binabalik-balikan ko, sabi ko, siguro ang dami kong kabigatan. Alam ni Mrs. yan Kasi si Mrs. nung araw, naaawa din ako sa kanya. Sa hilig ko kasing makinig ng mga komentary sa radyo. Halimbawa, nagsasalita si Mr. Ted Filon. Feeling ko, co-host niya ako. Alam mo yun, bumabato sila. Hindi lang kung sino man, lahat ng mga komentaryo sa radyo, talaga namang gustong-gusto ko yung mga ganun. Tapos sa napapagbuntunan ko, misis ko, para bang siya yung, sa kanya ko sinasabi lahat ng reklamo ko sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kaya pala sabi ko, parang ang hirap ng buhay ko. Meron akong enlargement of the heart nung araw. Meron akong pagkakataon na mas madalas sa buong isang linggo, masakit ang ulo ko. Lagi ako magagalitin. Nasingitan na ako sandali sa LRT. Naku po, sabi nga ni Mrs., kaya pala pinanganak ang hindi kalakihan kasi siguro lagi ka napapaaway. Ganon ako nung araw, to be honest. Yun pala, sabi ko, Lord, ba't kaya ganon? At para bang ang feeling ko, ako ang tagapagtanggol ng aming opisina. Pag may naaapi, ako ang lalaban. Para bang pakiramdam ko, ayoko na may naaapi.
Pero ang tanda-tanda na itsura ko nung araw. Ngayon, 53 na ako, mukha lang 52. Diba? Diba, Sister Net? Di halata, ano? Praise God. Tapos wala akong maintenance. Maintenance ko lang, vitamin C, si Jesus Christ. Amen. Noong araw, ang dami kong maintenance. Diatabs, Lomotil. Kasi may epekto pala rin sa ano yun sa tiyan. Pag lagi kang galit, lagi kang ninenervyos, talaga pong yung buong maghapon ko, at the end of the day, parang pagod na pagod ka na, hindi mo alam bakit ka pagod. Now, alamin natin, at maraming tao nung araw sinasabi nila sa akin, Kuya Laverne, lagi ka na lang galit. Lagi ka na lang mainit ng ulo. Hindi kami napapagpala sa buhay mo, parang ganun ba? Now, why some Christians don't exhibit good Christian characters o good character traits? Alamin natin, mga kapatid. So, let's go back po muna para meron kayong idea. Let's have a quick review. Ito mga nakalipas sa araw ay pinag-usapan natin last July, yung 3 bahagi po ng aklat ng mga taga-Efeso. 3 parts of the book of Ephesians. Ito pong first part pinag-usapan natin. So, ito pong postures na to, let's call it the 3 W's. Ano itong 3 W's na ito? The first one is the wealth of a believer. Nagkaroon tayo ng unboxing. Yung first Sunday of July, binuksan natin ano yung mga gifts na meron sa atin ng Panginoon. So the wealth of a believer being seated with Christ in the heavenly places. Na tayo po bilang mga mananampalataya, this is the truth. Ito yung ating location. We are now seated with Christ in the heavenly places. Now, kung tayo po is-seated with Christ, talaga naman kayamanan yun. Saan ba nakaupo ang Panginoong Jesus right now? He is seated at the right hand of God. So, ibig sabihin, napakalapit mo sa Diyos because you are seated with Christ. Now, if you are seated with Christ, ikaw na pinakamayaman sa mundo. Daig mo pa SM. You've got it all because God's got it all for you. Ang SM, sabi nga ni Mrs., hindi naman kompleto SM eh. Wala ka namang mabibiling hollow blocks dyan eh. So talagang hindi bagay yung tagline nila. Hindi naman sa paninira sa SM, no? Walang hollow blocks sa SM. So hindi bagay yung we've got it all for you. Pero sa Diyos, He's got it all for you. Kaya po tayo pinagyaman. So this is the first W, the wealth of a believer. Pinag-usapan na natin yan. So sa mga hindi po nakapanood, balikan nyo yung ating episode na yan. Ang ganda po. At talaga namang mapapagpala kayo. Ikalawa, the walk of a believer, how we walk worthy of our calling. So kapag tayo po maayos sa ating pag-upo, alam natin nakaupo tayo, katabi natin, we are seated with Christ. Kapag isang tao maganda upo, pansinin niyo, maganda rin po ang kanyang paglakad. Yung second Sunday of July, if you remember, pinag-usapan natin, tayo po ay inalintulad ng Diyos sa mga agila. Hindi tayo mga manok, remember? Yung mga manok, pag napapag-usapan ng manok, ano una pumapasok sa isipan ninyo? Adobo, fried chicken. Pero pag agila, naku, talaga naman, full of glory, splendor. Ang ganda ng lipad niya. Although, at first glance, pag malayo, magkamukha sila. Pero ang agila, hindi natin niluluto at hindi natin binibenta. Hindi natin kinakain, kinakain natin manok. Doon tayo, hinalintulad ng Diyos. At kapag ang agila may problema, lumilipad siya. Kapag siya po hinahabol ng buwitre, anong ginagawa niya? Hindi na pinapansin yung buwitre. Lumilipad siya ng mataas yung buwitre, bumababa na lang. Hindi niya kaya yung taas na nililipad ng mga agila. Ganun po tayo. Hindi tayo pumapatol sa mga naninira sa atin, sa mga nagwawasak sa atin because we believe that you are an eagle before God. Amen. So, ito po yung ating paglakad. Pag lumalakad tayo, anuman po mga distractions, hindi tayo apektado. At hindi po tayo bumababa sa level ng mga taong naninira sa atin dahil agila ka nga eh. Pero kung tingin mo sa sarili mo, manok ka, pinapatulan mo sila. Pansinin mo yung mga manok maingay. Bak, 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 bak. Putak ng putak, di ba? Pero pag lumipad sila, ganun lang. Opo. Balik uli. Yun ang mga manok. Buti na lang, hindi tayo hilalin tulad sa manok. Isaiah 40 verse 31. Tayo po hilalin tulad sa mga agila. So ito pong part 2, itong ating pinag-usapan last July, ito yung part 2 natin today. And the third part of the book of Ephesians is the warfare of a believer, our standing in victory against the enemy. So pag maganda po yung lakad mo, matikas din yung tayo mo. Kasi po tayo po ay hindi na nakikipaglaban sa kalaban because he is already a defeated foe. Talunan na po siya. So next Sunday po, baka ito tutuloy natin pag natapos natin ating episode for today. So tuloy po natin.
ang ating mga pag-uusapan today. So once again, ano po yung 3 parts na yon? 3 W's, the wealth, the walk, and the warfare. Yun po yung 3 bahagi ng Book of Ephesians. So excited na po ako at alamin natin today, ano ba yung dahilan? Bakit kaya hindi po nakikitaan ng mabubuting pag-uugali ang mga mananampalataya na alam kong hindi po kabilang dito ang mga members ng SGC. Amen? Amen. Are you convinced na hindi tayo ganun? Amen. Diba, mga kapatid? So, ito po yung ating magpapatuloy, revealing the walk of a believer. So, paano po yung tama nating paglakad? Pag naglalakad ng isang mananampalataya, hindi po iika-ika. Believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus, matuwid po yung lakad natin. Hindi tayo lasing. Yung mga lasing, di ba, pag naglalakad, gumegewang. Di ba? Tayo hindi, diritsu. Alam niyo po yung diritsu in English? Street. Okay. Dahil alam natin na tayo po'y tinawag bilang mga mananampalataya. Amen. How to walk worthy of your calling. So, ibig sabihin, tinawag tayo ng Diyos dito. So, paano natin ilalakad yung pagkatawag sa atin bilang mananampalataya? 2 Corinthians 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Napag-usapan natin last July, na tayo po bilang mananampalataya, we are now new. Yung word na new, in Greek, it has 2 meanings. Two words po and different that definition. The first one is neos. Naalala nyo, neos? Neos is a different but of the same kind. Halimbawa, papalitan ko yung, bibigyan ko ng birthday kasi ni Sister Lizette, bibigyan natin ng cellphone. Meron siyang 5110, sira-sira na. So pag binigyan ko siya ng bagong cellphone, 5110 pa rin, pero bago. So that's neos, new of the same kind. Pero since galanting-galante si Nanay Alice, bibigyan niya ng bago si Sister Lizelle. Dating 5110, sira na. Anak, bibigyan kita ng Kainos. Hindi na 5110, iPhone 15, 1 terabyte, fully paid. That's new but of different kind. So tayo po, yung new dito, hindi tayo neos, we are kainos. We are new but of different kind. Dahil yung lumang ikaw, wala na yun. That old self was crucified with Christ, died with Christ, and buried with Christ. Nakalibing na. And then when Jesus was raised by His Father from the dead, tayo rin po ay binuhay na maguli. Kaya po tayo tinatawag na born again. Ang tawag po dito ng mga theologians ay regenerated being, regeneration. Ano ibig sabihin ng regeneration? It's an act of God wherein a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So, wala pong 2 natures ang isang mananampalataya. Isa na lang po ang nature natin. Before, when we were in Adam, we were sinners. Take note, we were sinners, unrighteous, unholy. But today, tinransfer tayo ng Diyos when we became born again, regenerated from Adam, we are now in Christ. Righteous, holy, accepted by God. Karitu. Great to bless, highly favored. Amen, church? So ano tayo ngayon? Hindi ka lang basta neos. Sa Greek, ikaw ay kainos. Bagong nilalang. Kaya po sabi ng talata, therefore, if anyone is in Christ, kayo po is in Christ, you have to believe that you are a new creation. New creature. New creature ka na. All things have passed away. Yung luma, wala na yun. Nakalibing na yun. Behold, pag sinabing behold, be aware, be conscious. Dito po ang problema ng maraming mananampalataya. Hindi sila aware, hindi sila conscious. Behold, all things have become new. Wow! Kaya you have all the reasons para maging masaya po tayo. Amen? Sige nga po, subukan natin. After 3, nakasmile po tayong lahat. Oh, wala pang 3 eh. After 3. Okay, 1, 2, 3. Smile po kayo. Isanay nyo yung mga mukha. Alam niyo, pag hindi po kayo nagsanayin mag-smile, pag bigla kayo nag-smile, matatakot yung mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo. Yun ang mga ngising aso kasi hindi sanay yung tao sa inyo eh. Pero pag lagi tayo nag-smile pa sa ninyo, gumagaan ang buhay. Amen? Okay, tuloy po natin ha. Sige po, hanggang mamaya, huwag yung tatanggalin ng smile ninyo. 2 Peter chapter 1, verse 10, wherefore the brethren, be diligent to make a steadfast recalling and choice. For these things doing, ye may never stumble. So pag
tayo po'y conscious of our new self in Christ. Pansinin niyo po, believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus, you are holy before Him, accepted. Pansinin niyo po, may iwasan natin na tayo po ay madapa at maging cause ng pagkakadapa ng ibang tao. Di ba? Ayaw natin na darapa tayo kasi nasasaktan tayo. Ngayon, kapag nagiging cause tayo ng katitisuran, naging katitisuran tayo, nakakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao. Tuloy, sana naligtas na yung taong yun, pero hinatisod sa atin eh. So, hindi po kalooban ng Panginoon yun. No, anong sabi ng talata sa atin? Sabi dito, be diligent to make steadfast recalling and choice. So, you have to be conscious that as a believer, as a born-again Christian, kayo po ay mga binago na ni Kristo. And since pinag-usapan natin Book of Ephesians, ito po yung ating key verses for today. It's found in Ephesians 4:23 till 24. And be renewed in the spirit of your mind. Paano po nagkakaroon ng renewing of the mind? Every time you listen to a word of Christ, kapag kayo po yung nag-church, kaya po importante may local church. Every time you participate in the Bible study, nagkakaroon ng renewing of the mind. Kagaya po ngayon, kung kayo po yung first time nanonood sa ating gawain, kasi maraming Kristiyano, they still believe na they are sinners. Mali po yun. Pag Christian ka na, you are no longer a sinner. You were a sinner. And today, since di ka na sinner, ano tawag sa atin? Saint. Tingnan mo yung katabi mo. Saint yan. Oh, di ba? Oh, hindi mo naman kailangan gumanon, di ba? Pag naglakad tayo sa labas ng simbahan natin, maglalakad ka na ganyan. Papapagkamala, may tama to. Hindi naman kailangan magbayad sa jeep ng bayad po, praise God. Hindi mo naman kailangan gumanon, di ba? Oh, santo, dyan lang po sa SM, hallelujah. Hindi ka naman gaganon. Ang sabi, pag sinabi sa atin na tayo po ay conscious na tayo po ay holy, ibig sabihin pag sinabing holy, in Hebrew, it's kadosh, set apart. Dati, hindi tayo set apart unto God. Dati tayo po ay citizens of this world. Kapag ang mundo po ay masama, of course, since we are part of this world, masama ka rin. Kapag ang buong mundo po ay nagmumura ka rin. But today, you are holy, believing that you are holy. Nagkakaroon ng renewing of the mind. Dahil tama po yung tinatanggap natin na mensahe sa inyong church na tinuturo sa inyo, you are holy, accepted, greatly blessed, highly favored by God. You are the righteousness of Him in Christ Jesus. Kapag tama po yung pumapasok sa inyong asal, tama rin po yung lumalabas sa inyong mga usal. Right believing will lead to right living. Pero pansinin niyo po, marami mananampalataya sa ngayon, ba't nadidepress? Because they still believe na, hindi, makasalanan ako eh. Marumi ako sa harapan ng Diyos. Kaya tuloy, pag nagsasalita sila ng masama, tinatanggap nila, makasalanan naman ako eh. But church, I would give you this good news. Hindi na po kayo sinners before God. Kasi kung titignan nyo pa rin ang sarili nyo bilang makasalanan, you are negating the finished work of Christ on the cross. Kaya kayo nalulungkot eh. Kaya po tayo nalulungkot. Of course, may mga pagkakataon nalulungkot tayo pag nakakagawa tayo ng hindi maganda. Ako minsan, kapag napapagtaasan ko ng boses yung mga anak ko, na hindi sila sanay, na napapagalitan ko sila, of course, para sa akin, hindi masayang karanasan yun. Nalulungkot tayo, pero it doesn't mean na magdidwell ka doon. Of course, may mga pagkakataon at maraming pagkakataon, hindi ko mo tatay nila ako, hindi ako hihingi ng sorry sa kanila. Maraming pagkakataon sinasabi ko, anak, I'm so sorry kung nasigawan kita kanina. Hindi naman kabawasan yun ng pagiging tatay, di po ba? So, sinasabi ko sa kanila, hindi naman pwede yung, ako tatay dito, kahit mali ako, mag-sorry kayo. Mali naman yun. So, pinapakita ko rin sa kanila, sa biyaya ng Panginoon, nagsiset ako ng example. Anak, pasensya na kayo ha. At tinatanggap naman ng mga anak ko. Iba naman yung iba naman yung klase sa aming mag-asawa. Na, alam niyo na, sa mga lalaki, di ba? Pag nagkamali ang lalaki at tama ang babae, mali ang lalaki. Pero pag nagkamali ang babae at tama ang lalaki, tama pa rin ang babae. Pero ako talaga, ang puso ko para sa aking may bahay. Ewan ko, it's just not hard for me to say sorry. Kasi ayoko nalulungkot siya eh.
Sabi ko, sige na ma, alam kong kasalanan ko na, pero ayokong malungkot tayo. Kasi pag nasasaktan ko siya, alam mo yung tahimik ang bahay. Ewan ko nga, ba't ganun sa bahay namin? Pag nananahimik ang nanay, apektado kaming 3. Pero pag ako mainit ang ulo, wala lang. So, ang ganda, no? So tayo po bilang mga mananampalataya, and be renewed in the spirit of your mind. So, you have to believe that kayo po, sa harapan ng Diyos, hindi ka na sinner. You are no longer a sinner, but a saint. And that's why God is pleased with you. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Hindi dahil hindi ko po sinasabi ito para gumawa kayo ng kasalanan. No, no. Ang katotohanan, you have to see yourself in the spirit. Maraming Christians ngayon nakatingin sa kanilang flesh. Dapat tignan natin kung saan nakatingin ng Diyos. Saan ka tinitignan ng Diyos? Sa ibang soul at saka sa iyong body? No. God sees you in the spirit. And He sees you accepted in Christ Jesus. Amen and amen. So tuloy natin pagbasa, this time verse 24, still with Ephesians chapter 4. And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. So as believers, ipasok natin sa ating mga isipan, you have to put the new man. Ano ba yung new man? Hindi ka na kay Adam. You have to put the new man created to God, created according to God, I should say, in true righteousness and holiness. So you have to be conscious talaga, ilagay mo na sa ating mga isipan, bilang mananampalataya, wala ka na magagawa. You are righteous and holy. You are created according to God. Maraming mananampalataya sa ngayon, hindi nila alam po ito. Dahil hindi nila alam ito, masungit sila. Meron bang holy na masungit? Hindi. Ang mga holy, di ba? Mababait ka usap yan. Hindi po tayo nagpe-pretend, mga kapatid. Pero kapag conscious ka about your true self in Christ Jesus, mapapansin niyo po, masarap mamuhay. Alam niyo po, nung sa FEBC, ako'y isa sa mga huling nag-Facebook Live. Ayaw na ayaw mag-Facebook Live. Sila po nung araw kasi hindi pa uso yung Facebook Live. Kapag, yun pong FEBC by the way, FYI sa mga nanonood sa atin, first-timers, ito po ay Christian Network, kung saan ito po ay radio station. Ako po ay nabigyan ng pagkakataon to be one of the programmers. Nag-DJ ako doon ng programa naming Papuri for rin, matagal na panahon. And then, ako yung huling nag-Facebook Live. Sabi ko nga, kaya nga tayo nag-radyo para itago yung mukha eh. Tapos ipapakita nyo rin. Ako pa, kapag nag-Facebook Live tayo, mabawasan ako ng mga listeners. So ngayon, nung nakikita ka na sa Facebook Live, ang dami kong karanasan. Pero sabi ko nga, hindi ako magpapanggap. Pag nasa Mega Mall ako, may bumabate. Hello, Kuya Laverne. Sabi ko, what if nakita nila ako nagsuplado doon? Tisod sila. Hindi po ba? One time kami ni Mrs. dito sa pagbaba namin ng Perpetual. Ang saya-saya namin dalawa. Meron kami katabi na medyo elderly na nanay. Alam mo na, kami ni Mrs. kinikiliti ako lagi niyan eh. Tuwan-tuwa. This is true nagkakatuwa kami sa kwentuhan namin. Pagbaba ako yung unang bumaba. Tapos ginano siya nung ali. Sabi sa kanya, anong sabi sa'yo nung ali, ma? Sabi niya, si Brother Laverne pa rin. What if nakita kami mag-asawa, nag-aaway? Tisod yun. Di po ba? Isa pang pagkakataon. Sabi ko, hindi po ako nagpe-pretend this is natural sa akin, no? Na nasa jeep ako. Meron akong katapat. Nagbabasa siya ng dyaryo. Ali din. Habang nagbabasa siya, nakasmile, nag-i-smile sa akin, ganun. Kung hindi magandang laman ng isip ko, alambawa, sasabihin ko, ano ba tatawa ng tawas? Ay, ngiti ng ngiti sa akin. Di nginingitian ko rin. Papunta po ito ng Karuhatan. Nasa monumento kami. Yun pala sabi niya, pagbaba ko, God bless you, Kuya Laverne. Listener mo ako. See? So mga kapatid, because in those days, I believe this verse is really true. I am created according to God in true righteousness and holiness. Nung araw, talaga naman yung mukha ko po nung araw, pag nakita niya ako naglalakad mag-isa, simangot. Laging galit. Para bang lagi na lang may kailangan na gawin dito sa ating lipunan, dapat ipaglaban ng karapatan ng mamamayan. Ganun ako before. Kasi pinapakinggan ko rin, laging galit na announcer. Marami din sila, tita. So, bilang mananampalataya, you have to be conscious na tayo po'y matuwid at banal sa harapan ng Diyos.
At pansinin niyo po, kapag kayo po'y conscious dito, natural pong lalabas yung mga good character traits. I'll be giving you an illustration. Ginamit ko na rin po ito sa mga previous sermons natin. Halimbawa, paglabas mo ng bahay, magsuot ka ng damit. Yung mga damit natin, halimbawa nakalagay sa damit mo, praise the Lord, hallelujah. Paglabas mo sa SM, pansinin mo, ang bait-bait mo. Alam mo kung bakit? Suit-suit mo yung damit eh. Pero pag ang damit mo nakasulat, inumin ng tunay na lalaki, wala kang pakialam. Ang dating mo noon, parang gusto mong mang-away. Di ba? It makes sense, church? So kapag conscious ka na, andali, ako'y anak ng Diyos, created according to God in true righteousness and holiness, ang kilos mo rin, sumasabay. Amen? Amen, church? Amen. So you have to be conscious about this truth. So, sabi nga po ng Biblia, dapat ganito na tayo ang consciousness natin. Sabi in Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of your mind. Nagkakaroon po ng pagbabago. Renewing of your mind. Now, bakit po nagkakaroon ng pagbabago? Paano po nagkakaroon ng pagbabago? By listening to the gospel of Jesus Christ. Amen, church? So, pansinin nyo, di ba? Pag kayo po'y merong naiisip, pag mag-isa kayo, nag-iisip kayo ng mga masasamang alaala, pansinin mo yung mukha mo rin, parang lumulungkot. Di ba? Pero pag nag-iisip ka ng mga memories mo sa Boracay, nakaupo ka sa malaking kaserola na may tubig at niluluto ka, di ba? Di ba? Ang gandang alaala, napapangiti ka at napapasipol ka. Wala kang makikitang taong malungkot na sumisipol. Di ba? Lahat po ng mga mainit ang ulo, yung nakasimangot yan. Pero kapag ang ganda-ganda ng mga naaalala mo, na para kang niluluto, para kang tinola na nilagay sa malaking kaserola. At binabalik kami mga good memories na yun, di ba? Nakasmile po kayo. So ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Kung mayroon po mga kaibigan kayo, mga kumare kayo, kumpare kayo na pagkausap nyo, bang tipong para mga vampira, may mga ganung klaseng tao eh. Iba, ang lakas-lakas mo, pag nakausap mo, inuubos yung dugo mo. Alam mo yung, parang ayaw kitang kausap, no? Nanlalambot ako. Now, tayo po mga mananampalataya, gustong-gusto tayong kausap ng ibang mga tao. Alam niyo kung bakit? Lumalakas sila. Kasi ang sinasabi nila, good vibes ka. Pero sa totoo lang, it's the Holy Spirit within you ang nararanasan po nila. Kapag sila po nagsasabi ng problema, hindi sa kinukontra mo sila, binibigyan mo sila ng pag-asa. At sila, kapag nung kausap mo nandulupaypay, pagtapos na nung inyong usapan, ang lakas-lakas na nila. Napapansin niyo yan? Meron kayong mga kaibigan ganon? Na ang sarap mong kausap, Bettina, kanina nalulupaypay ako, nalalambot ako, pero ngayon lumalakas ako. Yun po ang kakaiba sa ating mga mananampalataya. Hindi yung tipong, si kumari, nalulupaypay, no, nag-usap kayo, pag alis nyo, gumagapang na kayo, nalalambot kayo parehas. Hindi po yun hindi tayo ganon. Tayo po ay nagbibigay ng lakas sa tao. Amen? Amen. At ito po ay pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. And do not be conformed. So bakit po hindi tayo nagbibigay ng panghihina sa mga tao? Because we are not conforming to this world. Sasabihin ng mga kaibigan natin, ang pangit ng mundo, ano? Ang lungkot-lungkot. Pero tayo sinasabi natin, alam niyo, kahit malungkot ang mundo, dahil kay Kristo, meron akong kagalakan. Alam niyo pong kaibahan natin sa mga tao sa mundo? They only have this happiness. Ano ibig sabihin ng happiness? It's based on happenings. Pag may party, masaya sila. Pag may mga kainan, masaya sila. Pero pag wala na, matamlay na. Tayo po, hindi tayo happiness. We have this joy within. It's from the Lord, believing that He is, that we are greatly blessed and deeply loved by God. Di ba sabi nga po ng Biblia, the joy of the Lord is your strength. The more na nakikita mo ang Diyos na masaya sa'yo, ito ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Ang mundo po, masaya lang, pero tayo po may kagalakan. Ang kagalakan, may happenings, may party, may kainan, o wala man, masaya tayo at may galak tayo. Yan ang difference natin. Kaya pag nakikita tayo ng mga kumare at mga kumpare natin, napapatanong sila, pares lang naman tayo nakatira sa mundong ito, pero bakit lagi ka nakasmile? Bakit meron kang buhay? Now, doon na nagsisimula yung pagpapatotoo mo, because I have Jesus in me. Pero kapag nakita ka ni kumare mo at hindi mo alam ang katotohanan ng ito, Mare, mas busangot pa mukha mo sa akin.
Na paano tayo magpapatotoo, di po ba? So yun pa lang, hindi ka pa nagsasalita, blessed na yung mga tao sa inyo. Amen? Wala si Mrs. No? Ako personally, I'm so blessed with my wife. Ayaw niya ito, ayaw niyang ginagawa ko siyang sample. Pero sa totoo lang, sabi ko, Lord, thank you for giving me a wonderful wife. Kasi yung misis ko po, ano yan kahit may nararamdaman na yan, masaya yan. At sabi ko, Mama, ang hugot mo, talagang sa Panginoon. Sabi niya, napakabuti ng Panginoon. Sabi ko, alam mo, naiinggit nga ako sa iyo Napaka pinagpala mo. Alam mo kung bakit? Ako na pangasawa mo Tuloy natin. And do not be conformed with this world, but be transformed by the renewing of the mind. So every time you listen to the word of Christ, nagkakaroon ng renewing of the mind. Why? Why do we have to renew our mind? That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So the more po nagkakaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, just like today, di ba, nalalaman natin, ano yung good. So ano yung good? Gusto pa na ng Panginoon sa atin, happy tayo. Hindi pala good yung hindi ka okay. Kasi sabi ng mundo, it's just okay not to be okay. Hindi po. Hindi yan ang bokabularyo natin. Do not be conformed to this world nga Kung ang mundo po ganon, tayo hindi. Believe na hindi po okay ang hindi okay. Because God wants you okay. God wants you not just happy, but full of joy. God wants you healthy. God wants you well. Amen. That we may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. Amen and amen. So tuloy po natin. Now, gusto ko po paalala po, bilang mananampalataya, bakit po ilang mga mananampalataya hindi nakikitaan ng mabuting character traits? Now, let me give you this verse. Ephesians chapter 1, verses 22 until 23. He is in charge of it all, yung he dito si Jesus, ating Panginoon, has the final word on everything. At the center of all this, Christ rules the church. See? Saan po niya ibinigay, inimbak lahat ng mga pagpapala ng Panginoon Jesus? Sa church. And that's why as a believer, you need to have a local church. Kung kayo po'y mananampalataya, you automatically belong to a universal church. Ang universal church po ang ating chief shepherd si Jesus. Pero, bilang part ng universal church, you need to have a local church. So kami po ang tinawag ng Panginoon bilang mga under-shepherds para pastoran kayo. Let's continue. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. So, ang linaw po na sinasabi ng talatang ito. Ano ibig sabihin ng talatang ito? So, bilang mananampalataya, gusto kong gisingin na inyong diwa. Sa lahat ng mga ginagawa natin, estudyante po kayo po ay nagtatrabaho, yung inyo pong ginagawa sa mundo, hindi po ito ang ating main thing. Because the church should not be peripheral to the world. But the world should be peripheral to the church. Lahat ng ginagawa natin, nagtatrabaho po kayo, it's for the church. Dahil ang kayamanan po ng Panginoon ay nasa church. Ito po ang kanyang expression para makita ang mga anak niya, makita ng mundong kanyang anak na talaga namang nag-i-stand out. Amen? So, ibig sabihin, wag po kayong mag-alala sa inyong mga ginagawa. Marami pong tao sa mundo, ang takbo ng isipan nila, kumita ng pera. And masakit dito, nawawalan sila ng panahon para maglingkod sa Panginoon. Remember, sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Now, pag ginawa po natin ito, yung hinahabol ng mundo and all these things, your needs and even your wants will be added unto you. Kaya pansinin niyo po yung mga tao sa church. Tayo, punong-puno tayo ng kagalahan. At nararanasan niyo po ba, kapag hindi kayo nakakapag-church, parang kulang ang buhay. Di po ba? Para bang may kulang, hindi ako nakapag-church ng Sunday. Because dito natin masusukat, nasabi nga nung talata, because you believe that the world should be peripheral to the church. Kaya ka nagtatrabaho, hindi para yumaman at para sa sarili mo lang at maging sakim. No. Ang purpose po natin kung bakit tayo pinagyaman at binigyan ng kapangyarihan na yumaman at kumita, it's for the advancement of the kingdom of God. Ngayon, kapag binaliktad po natin ito, kaya ka nagtatrabaho is para yumaman, pansinin niyo po, walang purpose ang buhay. Malungkot ka pa rin. At the end of the day, pag linggo, wala kang local church, doon mo lang, takbo ng isip mo, hinahabol mo ang kayamanan ng mundong ito. Pero kapag ang takbo ng isip mo, hindi, kaya ako naghahanap buhay, nagtatrabaho, nag-aaral, it's for the advancement of the kingdom of God. Because once again, the world should be peripheral to the church. Lahat ng ginagawa natin, it's for the church.
para mas marami pong maligtas. Tingnan niyo po yung talatang ito, Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Why? That you may establish His covenant, which is worth to your fathers, as it is this day. Now, mga kapatid, let me ask you a question. What if 5 minutes na lang paparating ng Panginoon, anong gagawin niyo? Di ba? Ipagkakalat natin ang salita ng Panginoon. Amen? Church? Now, gaya po na nangyari sa Israel, alam niyo, nagpipray ako ng isang araw, sabi ko, Lord, ano po ang mensahe mo pinapaabot sa amin? Alam niyo po ba that the rapture is as an imminent event? Pag sinabing imminent, wala ka nang hinihintay ng mga prophecies. Ang may mga prophecies yung second coming. Pastor, anong difference ng rapture sa second coming? Okay. Ang rapture po, Jesus will be coming for us. He will meet us in the clouds. Hindi po tatapak ang paa niya dito. So makakita lang sa Panginoon Jesus tayo. In the twinkling of an eye, mawawala tayo dito. That's the rapture of the church. Jesus will be coming for us. Then after 7 years of tribulation, ito na yung tinatawag na second coming. Jesus will be coming with us. Tatapak na po yung paa niya dito sa Mount of Olives. And then magkakaroon po ng tinatawag na Armageddon, after which yun po yung tinatawag na millennial reign. Now, alam niyo po ba, posible itong nangyayari sa Israel dahil nagtatawag na po ng mga kakampi itong Iran, magre-retaliate sila, posible na magsimula na yung tinatawag na Ezekiel chapter 38, na kung saan itong mga bansang ito yung magsasanib puwera sa Iran, Turkey, Russia, Sudan, Libya. Pag nagsama-sama na po ito, this is Ezekiel 38. And then meron pong, of course, magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan. And then, hindi ko alam which will come first, rapture o itong Ezekiel 38. But definitely, kapag na-fulfill na po itong mga bagay na ito pong fulfillment na ito, it's for the second coming. Kasi nga, wala pong prophecies ang rapture eh. So it goes to show, kung nagkakaroon na po ng fulfillment itong second coming, naniniwala tayo sa pre-trib, mas malapit na ang rapture. Now, let me ask you, kung papalapit na po ang Panginoon sa ngayon, saan mo ilalagay ang kayamanan mo? Para sa sarili mo? It doesn't make sense. Kaya po tayo pinagyaman ng Panginoon, it's to expand the kingdom of God para mas maraming maligtas. Kasi yung mga tao may iiwan po dito sa lupa for the tribulation period. Yung first 3.5, that's tribulation. Nararanasan po ng tao yung galit ng tao sa kapwa-tao at yung galit ng Diyos, ibubuhos niya ang kanyang puot dito sa mundong ito. Yung second half na 3.5, that is called the Great Tribulation kasi mararanasan na din po ng mundo yung galit ng dyablo. So wala pong makakatagal talaga dito. Sasabihin ng mga tao, sana mamatay na lang ako. Kaya po tayo nag-i-evangelize because even po yung mga pamilya natin gusto nating maligtas. What if mangyayari po ito or meron na lang tayong 5 minutes, anong gagawin natin? Di ba? Siguro talaga nag-i-evangelize tayo. Now, kapag pinagyaman natin ng church, kaya ako nasasabi ito kasi alam ko hindi mapupunta sa akin yung pera even though ang apelido namin, dukot. Hindi ko po dudukutin ang kayamanan ng church. This will be used for the advancement of the kingdom. Gagamitin natin. Now, maganda po, ang mindset natin that the world should be peripheral to the church. Kaya tayo na dito sa mundo, nag-aaral, nagtatrabaho, it's for the advancement of the kingdom. Pansinin niyo po, kapag ito po ang mindset ninyo, and if you have this revelation, kayo na po ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Kasi meron kayong tinatawag na kingdom mentality. Na ibig sabihin, hindi tayo masaya dahil marami kang pera dito sa lupa. Hindi mo naman tahanan ng lupa, ang tahanan natin ay ang langit. So ibig sabihin, we are preparing for the future. Anong future natin? Langit. At gusto natin, pag tayo pumunta ron, during the rapture, and I believe that the generation is the rapture generation, marami tayong kasama. Amen, church? Yun ang gusto natin. Malay mo, mangyari po yan ngayon. Birthday pa ni Sister Lizelle. Siyempre, hindi naman natin gusto mangyari. Birthday ni Sister Lizelle. Oh, sister, ba't naiwan ka? Hindi dapat ganon. Joke lang yun. Diba? Birthday na iwan. Oh, Kuya Gia, ba't anniversary mo ngayon? Kasama ka namin. Oh. Amen, church? So, the world should be peripheral to the church. Kaya mga kapatid, para mabawasan po inyong mga kalungkutan, magkaroon tayo ng renewing of the mind. Kaya kayo pinagyaman ng Diyos that He may establish His covenant which He swore to your fathers. Ano tong covenant ito? Grace covenant. As it is this day. Linaw ng talata. Amen, church? Okay, tuloy po natin. Let's go back to our question. So dito na. Balikan natin. Why some Christians do not exhibit good character traits?
Now, let me give you these verses. Sabi ng ibang mga tao, sabi ng ibang mga Christians, because you lack self-discipline. Self-discipline ba? Actually, it's not. Because you do not have gospel awareness. Yun lang ang sagot. Marami mga mananampalataya sa ngayon, hindi nila alam ang gospel. Ang gospel po, it's all about Jesus and His finished work on the cross. One time, tinanong ako ni Mrs. Na-share ko po ito nung Tuesday sa ating Bible study. Sabi niya sa akin, paano best yung may mga churches today, ang tinuturo naman nila, puro Jesus. Nakafocus sila kay Jesus. Although, nabalitaan natin itong mga nakalipas na linggo na may mga sumisibol ng mga bagong katuruan. They call it the Jesusness. Or they filter yung kanilang theology through the Jesus filter. Sabi ko, buti na lang sabi ni Apostol Pablo, hindi lang basta it's all about Jesus. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 2. For I decided to know nothing among you except Jesus, hindi po period doon, and Him crucified. So dapat, nakafocus tayo kay Jesus, but of course, alam din natin yung kanya mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi po sapat yung puro ka lang Jesus. Kasi po, kung si Jesus po ay naparito sa mundo, at tinitingnan lang ng mga tao bilang lodi o idol, and then makalipas nun, gagayahin lang natin si Jesus, and then hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, alam niyo saan tayo dadamputin? Saan tayo dadamputin? Sa kangkungan. Halimbawa, binigay siya ng Diyos Ama. And then nakita niya yung mga tao. Gawin niyo akong modelo, idolo. And then makalipas nun, sabi niya, Ama, babalik na ako sa iyong piling. Hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong kaligtasan. Kahit po gayahin niyo si Jesus, di tayo maliligtas. Amen? Now, kaya pala sabi ni Apostol Pablo, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Amen, church? So, ibig sabihin, malalaman natin if the church is teaching you the true gospel, hindi po natatapos lang kay Jesus. Bagkus minamagnify natin yung kanyang mga tinapos sa krus ng Kalbaryo, sinong beneficiaries? Tayo. Amen? Tayo ang beneficiaries. Okay, let's continue. So, mga kapatid, pag nagkakaroon kayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, it should be Jesus and His crucifixion. Ano yung mga benepisyong nangyari sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, basahin po natin ang mga talatang ito. 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4 para malaman natin why some Christians do not exhibit good character traits. As His divine power is given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So this is good news. Tayo po bilang mga mananampalataya, God Himself has given us everything that we need that pertain to life and godliness. Kung kailangan mo sa pamumuhay mo, God has given you, provided na, and sa pagiging makadiyos, provided na rin po. Now, paano natin malalaman yung mga provisions na yon? Kapag patuloy natin inuunawa at kinikilala ang ating Diyos na sinasamba. Verse 4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. So, ibinigay sa atin, hindi lang basta promise lang, but it's exceedingly great and precious. That through this, yung this dito, plural, exceedingly great and precious promises, kapag ito po'y alam natin ibinigay sa atin ng Diyos, you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So kapag naintindihan natin ang mga bagay na ito, provided na pala ng Diyos, nakakalaya tayo sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng lungkot, ng pangamba, na pagiging simangot, o puno-puno ng takot, at kalungkutan, and even depression. So ibig sabihin, you have to believe na ibinigay na sa atin ito sa atin ng Diyos para tayo po ay makapamuhay sa araw-araw at ipamuhay din po yung ating pagiging makadiyos that pertain to life and godliness. Now, ano po ito mga bagay na ito na mabubuti? Now, ito na yung mga good Christian traits o good character traits is found in the preceding verses. Dito na tayo sa verses 5 till 7 ng 2 Peter chapter 1. But also for this reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Pansin nyo, hawig sa mga bunga ng Espiritu Santo. Galatians chapter 5. Now, isa-isahin po natin once again. Ito po yung good character traits. Diligence, faith, virtue, knowledge, then knowledge, self-control, perseverance, godliness, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love.
Now, tignan po natin ang sabi ng verse 8. For if these things are yours and abound. So, ibig sabihin, sa mga mananampalataya, nasa atin na. Ito mga good character traits. Balikan natin. Ano yung mga ito? Godliness, brotherly kindness, love. Nag-uumapaw daw po ito sa atin. Knowledge, self-control, faith, virtue, knowledge, perseverance, godliness. Lahat po ng ito. Nag-uumapaw, sabi ng verse 8. Let's go back to verse 8. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Now, ang question, bakit hindi nagmamanifest sa ilang mga mananampalataya? Now, alam nyo ang sagot? You have to look for the answer mismo sa Biblia din. Now, sinasabi ng mga tao, kasi they lack self-discipline. The answer is not self-discipline. Because some Christians lack gospel awareness. Nandun lang sila kay Jesus, wala silang malay sa finished work. Now, ano bang benefits natin sa finished work? Si Jesus po, sa kanya kamatayan, inilaan niya ang katubusan para sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, kagaya po ng ginawa natin kanina, sa pamagitan ng kanyang dugo, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, in Jesus, we have redemption. We have. Ibig sabihin, don't try to have it. You already have it. We have redemption. How? Through His blood. The forgiveness of sins. Now, let me give you an illustration. Halimbawa, may utang kayo sa bangko. Halimbawa, si tita may utang. 1 million. Pagpunta niya sa bangko, siya'y umiiyak at bumabaha na. Daig pa yung baha ni Karina sa dami na kanyang iniiyak na luha. Sabi ng manager, Mrs., kahit po hanggang leeg ng ang luha nyo dito, hindi po pwede ipambayad din sa utang nyo. Because ang kailangan po ng bangko ay datum, pera. So kung inutang ay pera, pera din ang kabayaran. Di po ba? So kahit pong gaano karaming luha ibigay ni tita, Lorna, hindi niya mababayaran yung utang niya. So dapat tapatan niya ng pera yung utang niya sa bangko para mabayaran niya. Dahil po ang sistema ng bangko ay pera. Kaya nga siya bangko. Now, praise God, sa Diyos po, ang hiningi ng Diyos para tubusin ang ating kasalanan, hindi po yung ating mga pag-iyak, hindi yung ating pagmamakaawa. Ang sabi ng Diyos, kailangan ko lang ng dugo ng aking kordero, who is Jesus Himself. And by the way, this is good news. Hindi po kakailangan ng Diyos mga dugo natin madudumi. Sabi mo sa katabi mo, madumi dugo mo. Hindi pwede. And praise God, all you have to do, just put your faith in Jesus and His finished work on the cross. Ano bang nangyari sa krus? Ano bang tinapos niya? Nabubuo po ang kanyang dugo sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. And that's why sabi ng Ephesians 1 verse 7, in Jesus, we have redemption. You already have it. When you put your faith in Christ and His finished work on the cross, in Jesus, we have redemption. How? Through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So mga kapatid, kapag kayo po ay may idea, revelation about the finished work of Christ on the cross, magmamanifest po sa atin itong good character traits na ito. Now, bakit hindi nagmamanifest? The answer is found in verse 9. Tingnan po natin ang verse 9 ng 2 Peter chapter 1. For he who lacks these things, ano yung these things? Yung good character traits. Self-control, perseverance, love, brotherly kindness. Nakita niyo po? Nabinasa natin kanina in chapter 1 ng 2 Peter, verses 5 till 7. For he, that person who lacks these things, plural po, no? These things is short-sighted even to blindness. Bulag daw po. Bulag saan? And has forgotten that he was cleansed from his old sins. Hindi niya alam na siya ay pinatawad na. At marami pong Kristiyano ang ganito ngayon. Nakikita ko lagi ang post nila sa Facebook. I am a sinner saved by grace. Mga kapatid, kung kayo po'y mananampalataya and you still consider yourself as a sinner, you are negating the finished work of Christ on the cross. Ibig sabihin, sinasabi mo kay Kristo, walang kwenta ang kamatayan mo. Remember 1 Corinthians 15:17? And if Christ is not risen, kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, your faith is futile. Walang kabuluhan. You are still in your sins. Now, i-reverse natin yung talatang yan, yung verse na yan. Nabuhay po maguli ang Panginoon Jesucristo? Kaya nga finished work on the cross eh.
Now, kung nabuhay siya maguli, your faith is not futile, but effectual. May kabuluhan. Therefore, you are no longer in your sins. So the more po nating sinasabi as a believer, as a Christian, you are no longer a sinner, I'm no longer a sinner, but a saint. You're giving so much value sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At kapag ito po ay lagi mo pinahahawakan, nire-remind mo ang sarili mo at hindi mo kinakaligtaan that you are completely forgiven, yung mga benefits po nito magmamanifest sa buhay mo. Kaya na mapapansin mo, mas madali ang buhay. Mas madaling mag-smile. Hindi ka nagpapanggap. Ay, sandali lang. Mag-i-smile ako. Sabi nga sa akin ni Aaron itong mga nakalipas na araw. Kasi, syempre, vice president siya sa kanilang eskwelahan, no? Sabi niya, Daddy, ba't ganun? After 2 weeks, syempre, vice president siya. Lahat ng mga makasalubong niya, hello, welcome to NU. Smile siya ng smile. Sabi niya, pati sa SM, sa center, lahat ng kasalubong namin, ini-smile na rin niya. Nasanay, di ba? Ganon din po tayo. Kasi pasok sa isip niya, alam niya kasi, vice president ako ng aming school na aming organization. So sabi niya sa akin noong isang araw, Daddy, pati itong nag-smile sa akin, na-smile lang ko tuloy. Kai-smile ko sa NU. See, church? Because you now believe na you are forgiven completely. Hindi kayo makasalanan. Although we fail, we sometimes fall, nagkakasala po tayo. Now, let me give you this, this truth. Akala po na maraming tao po, para lang malinaw, at para po sa mga baguhan nating kasama. Isang kasalanan lang po ang magdadala sa tao sa impyerno. Hindi po maraming kasalanan. Sabi ng John chapter 1 verse 29, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. If you have noticed, sabi ng talata, who take away the sin, singular. Hindi po sins. Maraming Christians sa ngayon, kaya hindi nila makonsider sarili nilang, bagaman Christian sila ay banal sila or forgiven sila because ang akala nila, kapag nagkasala sila, even though they are already Christians, mawawala ang kanilang kaligtasan. It's because akala nila, pag nakagawa sila ng kasalanan, halimbawa, natagpuan sila, nag-rapture daw. May mga ganito naniniwala, nanonood ng sine. Tapos nag-rapture, iwan daw yun. Sabi ko, paano kung pinapanood naman Jesus of Nazareth? Meron pang ibang naniniwala. O bawal manood ng ng mga Betamax. Ano ba? Luma na yun Ano ba yung mga ba? VHS. Ano pa ba? Bawal daw paano ngayon? May mga Netflix na. Now, ang thinking nila, pag nagkasala ka, mawawalan kaligtasan mo. Hindi po, ganito yan. Behold the Lamb of God who takes away the sin. Now, sa wikang Griego, yung pong word na sin, meron pong dalawang prominenteng salita. Kasi sa English, saka sa Tagalog, sin, pag sinasabi nating sin, laging verb. Pangungotong, pagnanakaw, pasisinungaling. Akala natin laging verb, no? Now, yung pong word na sin in John chapter 1 verse 29, Behold the Lamb of God who takes away the sin of this world. Yung sin dito ay hindi siya verb, it's a noun. Sa Griego, it's hamartia. Come on, say this with me, hamartia. Pag sinabi hamartia, sinful nature. Yung isa namang word na sin, in Greek, hamartano. Madaling tandaan, parang Cesar Montano. Hamartano. Yung isa, hamartia o hamarsia. Yung isa, hamartano. Ano naman ang difference ng hamartano? Hamartano, it's the verb. Sinful acts, sinful deeds such as pagnanakaw, pangungotong, pagpatay, pagsisinungaling. Yun yung verb. Yung isa, noun. Now, ano magdadala sa tao sa impyerno? Yung noun. Hindi yung verb. Now, kapag meron kang noun, lahat po ng tao pinanganak, nakamit yung noun, Adam sin, Romans chapter 5, verse 12. Kapag nanatili itong noun sa iyo, yung hamartia, at namatay ka, hindi mo tananggap si Kristo, mapupunta ka sa walang hanggang kaparusahan, which is of course, as we all know, hell. Ngayon, kapag taglay-taglay mo itong hamartia, gagawa ka ng verb hamartano. Pagsisinungaling, pagnanakaw, pagpatay. Natural yan. Pero kapag tinanggap mo si Kristo Jesus, natanggal na sa iyo yung hamartia at ikaw ay pumunta namatay na, wala ka na sa mundong ito, automatic po yun, nasa langit ka, ligtas ka. At pansinin mo yung mga tao na born again na wala yung hamartia, nawawalan na silang ganang gumawa ng hamartano.
Oh, are you getting this, church? Marinaw po, ano? So, kaya pala, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi po niya binigay ang kanyang bugtong na anak to make bad people good. Hindi po ganun. Hindi para maging mabuti ang mga masasama. Jesus came to make dead people live. Yung mga patay ang espiritu ay bigyan ng buhay. At kapag ang taong nabuhay na maguli ang kanyang espiritu, gagawa ng mabuti yan. Pero kapag nanatiling patay ang kanyang espiritu, gagawa ng masama yan. So, ibig sabihin, kapag ang tao po yung punong-puno nasa kanya pa rin yung hamartiya, automatic na gagawa siya ng hamartano. Kasi natural sa kanya ang magkasala. Parang ano po yan parang mga pusa. Natural sa pusa ang nagmimiyaw. Ewan ko na kung meron kayong mga pusa gumaganon. At natural din po sa mga ibon, hindi ka magugulat na mahusay silang lumipad. Bakit? Kalikasan nilang lumipad dahil ibon sila. Hindi ka naman nagugulat pag nakakita ka ng isda. Grabe, galing lumangoy. Hindi po ba? Bakit? Natural sa kanila yon. Natural din sa mga makasalanan ang magkasala. Pero kapag tayo po ay naniwala at tinanggap mo si Kristo at nanampalataya ka sa kanyang mga tinapos sa gawa sa krus ng Kalbaryo, ang tawag sa'yo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nagkaroon ng karanasan na naipanganak, maguli. So, ibig sabihin, yung patay na espiritu mo, nilibing na, binigyan ka na ng bagong espiritu ng Diyos at ang buhay na ito ay nananagana sa iyong kaluluwa at sa iyong katawan. Amen. So, this is the good news. Kaya po, mainam sa atin dito sa church, pinamagnify natin, hindi lang si Jesus, kasama po yung kanyang mga tinapos sa krus ng Kalbaryo. At nung tinanggap mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas, ang iyong kasalanan, hamartiya, winakasan na. Kaya naman, pansinin mo, hindi ka na nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. At dahil hindi ka gumagawa ng kasalanan, pansinin mo, hindi ka napapasok sa anumang gusot at sigalot ng buhay. Amen? Nakita niyo po yung pagkakasunod-sunod? I pray na naging malinaw po ito sa atin. Now, sabi ni Apostle Pablo, for I made the decision, 1 Corinthians 2 verse 2, to know nothing that is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things. Wala na siya pakialam sa mga walang kabuluhan ng mga kwentuhan and opinions while among you except Jesus Christ and Him crucified. Kaya po hindi dapat lang puro Jesus Dapat meron pong about His crucifixion and the meaning of His redemptive, substitutionary death and His resurrection. Amen. So pag sinabi nating finished work, kasama po dito yung kanyang pagkasilang, siya lamang po ang sanggol na isinilang lumaki para magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. And then after 3 days, He was raised by God from the dead. That's the finished work of Christ on the cross. And soon and very soon, siya po yung magbabalik para sa atin. And that's exciting. Yes! Exciting yun. Ako po, talaga naman excited na ako. 2 Corinthians 5:21, for God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we, believers po ito, might become the righteousness of God in Him. Kaya ako natuwa ako nung narinig ko na kinuwento ni Ate Amel, habang may nararamdaman si Tita Lauren, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Now, the more po natin sinasabi yun, hindi po ito mantra, hindi ito magic. Sinasabi natin yun because we are in agreement with the truth of God, with the truth of the Word of God. Sabi ng Biblia, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus, pinaging matuwid ka. Bakit mo sinasabi yun? Nire-remind mo yung sarili mo. At kapag nire-remind mo ang sarili mong matuwid ka, may nangyayari sa espiritu mo, matuwid ka, I should say, pag naniniwala, pinaging matuwid ang iyong espiritu, pansinin mo, may nangyayari sa iyong kaluluwa. Nawawala ang depresyon, nawawala ang lungkot, nawawala ang kalungkutan, nawawala ang takot at pangamba. Now, mag-manifest po yun sa inyong katawan, kalusugan. Kaya praise God for Tita Lorna. Tinanggal na yung tahi. Mamaya po tatahiin natin uli yan. At salamat, kasama na natin si Tita Lorna. Now, before tayo matapos, tingnan niyo po itong talatang ito, Colossians 2:13, bilang patunay na hindi lamang po kayo pinatawad ng Panginoong Diyos sa inyong mga nakalipas na kasalanan. Kasi meron pa rin po mga nagtuturo sa ngayon, we were just forgiven from our past sins. Hindi po totoo yun. Sabi ng Colossians 2:13, and you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God has made alive together with Him. Pinaging buhay po tayo kasama ni Kristo, having forgiven you all trespasses. All. Church, hindi some. Now, sa Griego, let's go back to the Greek. Because the New Testament, for your information sa mga nanonood sa atin, mga baguhan, the New Testament was written in Greek. Ang English, bitin. Tagalog, bitin din. So alamin natin, ano yung all in Greek.
All in Greek, it's pas. P-A-S. All kinds, all types, all varieties, everything. Lahat ng trespasses mo, forgiven. Kasi nga, tinanggal na yung hamartiya. Kaya po yung sinful deeds din, forgiven na. Forgiven ka from past, present, and even future sins. Now, this is reality. Hindi komot sasabihin ng iba, pag pinrich mo yan, maraming magwawala sa kasalanan. Hindi po. Ang tunay na mananampalataya, nasa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Kapag alam mong pinatawad ka na, alam mong hindi ka gagawa ng kasalanan. Kasi hindi mo na natural yun eh. Pero yung mga tao, sinasabi nila, they profess that they are Christians. Uy, nasa biyaya naman ako eh. Pinatawad na pala ako ng Diyos. Magkakasala na lang ako. Nasa biyaya naman ako eh. Now, mind you, hindi po sila tunay na mananampalataya. At wala po sila sa biyaya. Because God's goodness, kung totoo po silang nasa biyaya, ang tunay na mananampalataya, alam mong pinatawad ka na, alam mong puting-puti na damit mo. Pag niyaya ka, sa putikan, hindi ka sasama. Pag bagong toothbrush ka, kahit bigyan ka ng masarap na tsokolate, hindi ka kakain. Toothbrush ka na eh. Pero kapag alam mong, kapag hindi ka naman tunay na mananampalataya, sinasabi mo, nasa biyaya naman ako eh. Gagawa na lang kasalanan. Wala po kayo sa biyaya. Because sabi po ng Romans 6:14, for sin shall not have dominion. Yung pong sin dito, noun, pwede mo palitan ng Satan. For Satan has no more dominion or power over you. Why? For you are not under law, but under grace. The more po na alam mo, you are under grace. Of course, minsan you fall, you fail, you sin, pero hindi na po natural sa inyo yun. Pag nagkakasala tayo, anong pakiramdam natin? Nalulungkot tayo. Now, bangon kayo, huwag kayo malungkot. You have to believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya po kayo nalulungkot, alam niyo kung bakit? Hindi na natural sa iyo magkasala. Because this is no longer your nature. Ang natural sa iyo, gumawa ng mabuti para sa Diyos. Amen. So mga kapatid, kapag nagkakamali tayo, huwag kayong mag-dwell doon. Tayo kayo. Of course, you ask the Lord for forgiveness. Whenever we ask for forgiveness, hindi tayo nagpipray dahil humingi tayo dahil naniniwala tayong para patawarin tayo ng Diyos. No. You ask for, you say sorry, you apologize to the Lord because you believe that you are already forgiven. Magkaiba po iyon. Dahil alam mong ayaw mong nasasaktan ng Panginoong Diyos mo, ang iyong Ama sa langit. Amen. Kaya ngayon, ang lakad mo diretso because believing that your sins, your trespasses were all forgiven. All, past in Greek. Once again, ibig sabihin ng all? All varieties. Everything. Ganun kasimple. Wow, are you forgiven, church? So the more po alam niyo forgiven ka, yung benefits, yung mga good character traits, self-control, perseverance, kindness, brotherly love, and love itself, nagmamanifest sa'yo automatically. Hindi ka na nagpapanggap. Hindi yung tipong nasa salbahe mo, oy, hindi lang mukhang church member to ah. Praise God. Hindi ka gumagano. Natural na sa'yo yun. Amen, church? Because believing that you are forgiven. Sabi ng kasabihan, kapag alam mong mahal ka ng Diyos, mag-uumapa ang pagmamahal ng Diyos sa'yo eh. Sabi nga nakasabi, di ba? Love people. Kapag alam mo mahal ka ng Diyos, di ba? You ought to love one another. Pero kapag hindi mo alam ang katotohanan ito, lahi ka nasasaktan. Kasi hindi mo alam pinatawad ka eh. Ano sabi ng kasabihan? Hurt people. Yung mga taong nananakit, ako pa maraming nananakit sa atin. At alam niyo yung kasaysayan natin itong mga nakalipas sa panahon. Last year and early this year, ang dami nanakit. Saksi si attorney dyan. Alam ni attorney yan. Pero alam niyo po, parehas tayo ng espiritu. Attorney sabi niya, Pastor, hindi na tayo para dyan. Now, yung mga taong gumagawa, salita sa social media, you know why they hurt people? Because they are hurt. Hurt people. Pero hindi na tayo nasasaktan. E di magsalita sila, lilipad lang tayo because we are eagles. Amen? This is who we are in Christ Jesus. Pabayaan lang natin sila. Let's just pray for them. Ayokong tumanda. Ayokong 53 na ako, magmukha akong 54. Ayokong ganun. Gusto ko 53, mukhang 35. Amen, church? Di ba? Ito pang kaibahan natin. So, as we end, mga kapatid, Romans 4:25, bilang patunay na you are forgiven completely. Who, dito yung who si Jesus, was betrayed and crucified because, bakit siya pinako sa krus? Of our sins. Now, and was raised from the dead, bakit siya binuhin na maguli? Because of our justification, our acquittal, absolving us of all sin before God. Take note, all pa rin, pass.
So kaya nabuhay na maguli ang Panginoon Jesus because He did a perfect job on the cross. Binuhay siya ng Diyos, hindi para maging matuwid tayo. Hindi po, binuhay siya ng Diyos bilang katibayan na tayo po, sa tinapos sa gawa ni Kristo Jesus, lahat na nanampalataya sa Kanya, pinaging matuwid niya sa Kanya harapan. Now, truth to ponder. Our justification was Jesus' resurrection. So, kaya po tayo, pag nabalitaan natin ang katotohanan, ba't buhay si Kristo Jesus? Alam niyo kung bakit? Bilang patunay na tayo po ay pinawalang sala na sa harapan ng Diyos. Kung nanatili po siyang patay, yun ang nakakatakot. Ibig sabihin, hindi tayo pinataod sa ating mga kasalanan. But praise God, Jesus was raised from the dead. So once again, our believer's justification was Jesus' resurrection. Binuhay siya ng Diyos dahil nakita ng Diyos. He did a perfect job on the cross. Wow! Naku, ako may birthday ngayon, di ba, Sister Lizelle? Ang gandang regalo sa atin to ng Panginoon. Itong pinakamatinding regalo sa atin ng Panginoon, believing that you are forgiven. And if you believe that you are forgiven, pinatawad po kayo. Pansinin nyo, yung mga taong nagkasala sa inyo, even though they haven't yet said sorry, yung mga taong nagkasala, hindi pa humingi ng sorry, pinatawad mo na. Hindi ka nabibigatan sa kanila. Alam niyo po ba ang Diyos? Pinatawad tayo, wala naman nag-sorry. Hindi naman hinintay ng Diyos, hindi ko papatawarin itong mga taong to. Hindi naman nag-apologize, hindi po. Binigyan na niya kanyang bugtong na anak sa krus. Walang humingi ng sorry sa kanya. And yet, available po ang kapatawaran. Now, kapag alam natin na katotohanan ito, kahit po yung mga taong hindi humingi ng sorry sa inyo, pinatawad mo na. Pansinin nyo, ang gaan ng buhay. Di ba? Ito nga po yung nagagawa natin na hindi nagagawa ni Kuya Albert. Nagaganyan natin, di ba? Sabi nga ni Alice Dixon, I can feel it. Pero hindi kayang gawin ni Albert yun. And we pray for him. Bro, kamusta na? Hindi, gumagaling na yung kanyang collarbone eh. So, mga kapatid, are you blessed, church? Amen. 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, your faith is worthless and powerless. Mere delusion. You are still in your sins and under the control and penalty of sin. But the good news is, Christ was raised from the dead. So, wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Your faith is effectual. Pwede po ba nating bigyan ng palakpak ang Panginoon? Amen. Yan. So, mga kapatid, nakikita natin na importante po ito, ano? Na, gaya na sinabi ko kanina, and if Christ has not been raised from the dead, your faith is futile. So, ibig sabihin lamang po ng verse na to, pag nagpo-post kayo sa Facebook ninyo, huwag niyo sinasabing, I am a sinner. Pag am kasi is present tense. I used to be a sinner. But now I'm a saint. Dati kang makasalanan. Ang lakad ng makasalanan, tabingi. Lasing yan eh. Ang lakad ng pinatawad, matuwid. Amen. Straight. Ikaw yan. You were justified before God. How this was made possible, it's through the finished work of Christ on the cross. 2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. But also for this very reason, balikan natin ating pinag-usapan kanina, giving all diligence unto your faith, virtue to virtue, knowledge, to knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. So ito po mga good character traits na ito, the truth is, nag-a-abound na po ito sa atin. So be conscious na, nasa akin na pala. Kasi ano rin po ito eh. It's the fruit of the Spirit. Pansinin niyo, fruit of the Spirit, hindi siya fruits. Fruit. So ibig sabihin, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, automatic, if you're conscious that the Holy Spirit is indwelling your born-again spirit, magmamanifest po without effort itong mga bagay na ito, good character traits. Diba, napapaisip tayo, napapalitan din po kasi, gaya na sinabi ko kanina, importante po yung mga nilalagay natin sa ating mga asal. Pag negative po iyan, maapektuhan din yung ating pag-usal. Di ba sabi nga po ng Panginoong Jesus in Matthew 7 verse 20, by their fruits ye shall know them. Puno ng mangga, imposible naman mamunga yan ng bayabas. So kapag naglagay po tayo ng basura sa ating isipan, kaya nga po I'm suggesting na filter natin yung mga pinapanood natin. Even po yung mga teleserye, magagandang teleserye na lang. Masaya. Kagaya nung isang araw, mayroong nakitang reel si Mrs. And nakinuod ako. Ang bigat.
Sabi ko, huwag na tayo nanonood niyan kasi nabibigatan din ako. Pag pinasok natin yon, nagpapasok tayo ng basura sa ating mga isipan. Anong lalabas sa ating mga bibig, sa ating mga labi? Eh di basura din. Now you have a choice. Di ba? Marami namang channel eh. Pag nagpasok tayo ng mabuti, ng mayaman, magandang bunga din pong ilalabas natin. Amen, church? Kaya po tayo, di ba, naalala ko lang, kapag sabi ko, by the grace of God, sabi ko kay Aves, nagkukwentuhan kami, anak, bibili tayo sa biyaya ng Panginoon ng magandang sasakyan. Sabi ko sa kanya, pag nakabili tayo ng bago at magandang sasakyan, papalagyan natin ito ng dekalidad na gasolina. Hindi yung mga gasolina binibili sa ilalim ng tulay. Yung nakalagay lang sa sa 1.5 na Coke. Nakita nyo na ba yun sa ilalim ng tulay ng Quiapo? Nakita nyo na attorney, yung mga binibili sa ilalim ng tulay? Nakikita ko yun, mura yun eh. Pero maraming mga makina ang nasisira doon. Alam niyo kung bakit? May halong tubig, hindi pure. Now, kapag naniniwala ang sasakyan mo ay Porsche, ano pa mamaganda sasakyan? Saraw, kasi may-ari nito Saraw eh. Itong building natin, Saraw eh. Saraw, ayan. Baka bigyan tayong discount dito eh. Ano pa ba maganda sasakyan? Lamborghini. Di ba? Ang normal na change oil, 6 months. Pero pag mamahalin ang sasakyan mo, dekalibre, mataas na uri, baka every month nag-change oil ka. Kasi inaalagaan mo yung makina eh. Now, binibigyan mo siya ng mataas na octane ng gasolina. Di mo siya nilalagyan ng diesel pag gasolina, masisira yun eh. Ganon din po tayo. Bilang mga mananampalataya, para kusang lumalabas itong mga good character traits, be conscious, una sa lahat, lagyan mo ang sarili mo ng mga dekalidad na gasolina. Pinipili natin yung ating mga pinapanood. Pag may nakikipag-usap tayo ng mga kumare, hindi mo napapansin, nagbibigay lang ng chismis. Huwag nyo na pong tatanggapin yun. Alam mo ang tawag doon? Yung mga chismis, basura po yan. Pag tinanggap mo sa iyong kaluluwa yan, mapupuna ka ng basura. Bawa sinabi sa iyo ng kumare mo, alam mo ba kumare? Para medyo yung iba, religious eh. Oy, pag-pray natin si kumare. Pero siya bagong boyfriend. Ganun ba kumare? Ang dating parang akala mo midweek service, Pero sa totoo lang, chismis na yon. Now, mas maganda po, dahil alam mong mamahalin ka, dekalidad ka, bilang mananampalataya, mamahalin kang sasakyan. Sabi mo sa kanya, ay, kumare, pasensya ka na. Hindi ako tumatanggap ng mga ganyang balita. Kung may boyfriend siya, hindi, okay. Abayaan na lang natin. Huwag nang tanggapin yung mga basurang ito. Kasi pag nasanay tayo, okay, napagkwentuhan niya na yung boyfriend ni kumare. O may kakilala ka pa bang may pang boyfriend? O di nasanay ka na. O di lagi ka na lagi ng basura sa sarili mo. Hindi mo napapansin, tumatamlay ka na kasi nadudumihan po yung inyong mga kaluluwa. Ngayon, dahil nasasanay tayo sa mga ganong klase ng kwentuhan, pag nakita mo na yung si kumaring may boyfriend, nahuhusgahan na natin siya. Di ba? Pag nag-usap ko, kumare, may boyfriend ka pala. Sabi ng kumare mo, paano mo nalaman? Kinuwento ni kumare. O nag-away silang magkumare. Sino may kasalanan? Ikaw. Marites ka kasi. So hindi po natin gawain yon. Hindi natin gawain yon. Amen, church? Bakit? Parang hina ng amen nyo Hindi natin gawain. Alam niyo kung bakit? Dekalidad po kasi tayo. Ang nilalagay natin gasolina, dekalidad din. Hindi natin hinahayaan na gawing basurahan yung ating mga kaluluwa. Kami nila Ate Amel madalas na pag kami nasa sasakyan, hindi kami nag-usap ng basura. Pinag-usapan lang namin si Nanay Alice. Ay, ano pala? De, joke lang, Nanay. Yung mga magagandang alaala pinag-uusapan namin. As much as possible. Kasi sa bahay namin, sa bahay namin, ayaw ni Mrs. ng ganyan. Ako pa nga yun nasasabi, huwag ganyan. Minsan sasabi sa akin, ganun na ako. Naaalala ko nga pala. So, dito tayo mga kapatid. So, kapag tayo pinaniwala na dahil mamahalin tayo ay tinubos ng Panginoon sa kanyang mamahaling dugo, hindi mo lalagyan ng mga basura ang inyong kaluluwa. Because we were purchased by the precious blood of the Lamb. Agila ka. Bago ka nang nilalang. Ngayon, pagkausap ka na ng ibang tao, namimigay ka na ng mga mabuting balita ni Kristo, huwag na natin ubusin ang ating panahon sa mga chismis. Hindi natin business yan. Ang atin pong buhay inilaan ng Diyos para
ipakilala ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen, church? Amen. Amen. So, once again, 2 Peter chapter 1, verses 8 to 9. For if these things are yours and abound, so nananagana po ito sa ating buhay, you will be neither barren. Hindi raw po tayo magiging baog or unfruitful. Ibig sabihin, magiging productive tayo in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Pero yung mga taong hindi po nananagana sa ganito, hindi nagmamanifest because, sabi ng verse 9, they were blinded and has forgotten that they are forgiven from all the sins. Now, let's go back to our question. Why some Christians don't exhibit good character traits? Now, this is our solution as we end. Because they are not aware that they have been cleansed from all these sins. Now, mga kapatid, do you want to exhibit more of those good character traits? Church, para maging pagpapala po tayo. Ako gusto ko pagpapala ako. Amen, I believe. Gusto nyo rin pong pagpapala kayo. You have to be conscious that you have been forgiven completely. Para nakakatakas na po tayo sa mga depression, kalungkutan, anxiety. Para pag nakapikit ka, naaalala mo lang ang kabutihan ng Diyos sa iyo. That God has already forgiven you mula sa iyong mga kasalanan. Amen? Amen. Now, let me give you this one last verse before we end. Ito na lang. 2 Peter 1 verse 8. For if these things are yours and abound, you will be neither barren. Hindi raw po kayo magiging baog. But you will be productive in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So that's the benefits of knowing that you are forgiven. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di po ba ang saya ng buhay? Ang saya ng buhay kapag tayo po'y nakikristo. And this was made possible once again through Jesus and His finished work on the cross. Ang sarap mabuhay. Kahit po may mga taong sinisiraan ka, it doesn't matter. But as long as alam mong maayos ang relasyon mo sa Diyos, lalakad kang payapa. Kahit may naninira sa'yo, it doesn't matter. Ako po nung araw, kahit ang dami kong trabaho sa dati kong office, sabi ko okay lang. Kahit maraming trabaho. Pag uwi ko sa bahay, makakapiling ko yung mga taong nagmamahal sa akin. Ang sarap matulog at humiga. Kapiling na yung minamahal. Ganon din po tayo. Ano ba pong problema inyong kinakaharap? Marahil merong naninira sa'yo, may gumagawa na hindi mabuti sa'yo. Huwag mong ubusin ang oras mo sa kanila. Ang mahalaga, alam mong pinatawad ka ng Diyos. At kapag alam mong pinatawad ka na ng Diyos, papatawarin mo rin. Mas madali mo patawarin ang mga taong ito. Because believing that, di ba, ang taong alam niyang mahal siya ng Diyos, mas madali siya nagmamahal. Pero yung mga taong ito, alam mo ba't patuloy silang nananakit? Dahil patuloy po silang nasasaktan. All you have to do is pray for them. Amen. Ang buti ng Panginoon po, ano? Sige po, tayo tayo. At gusto kong kausapin kung kayo po ay first time na dumako sa ating programa, sa ating pananambahan, at napagpala kayo sa ating mensaheng napakinggan ngayon. If you want to experience yung fullness ng life na binigay sa atin ng Diyos, na gusto mo nang tapusin yung buhay mo na nakakaraos ka lang every single day, hindi po masaya yun eh. All you have to do, i-invite natin. Actually, may invitation na sa iyo ang Diyos. Receive His Son, Jesus, to your life. Sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So kung meron po dito sa atin, and of course online, na wala pang relasyon sa Panginoon, I want you to pray this prayer with me. Buksan ang inyong mga labi, kaalinsabay ng inyong mga puso. Tanggapin natin ang paanyaya ng Diyos. Receive Christ into your lives. Para po maranasan natin at mag-manifest po itong mga good character traits para makaalpas na tayo, makawala na tayo sa kalungkutan, sa takot, pangamba ng buhay, and even sa depression. You have to believe that you are forgiven. Ngayon, tatanggapin niyo po ang Panginoon hindi para patawarin kayo. Tatanggapin niyo ang Panginoon para malasap ang kapatawaran na ibinigay na sa inyo 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po tama yung pag humingi ka ng tawad sa Diyos, doon ka pala niya papatawarin. Hindi po, noon pa man available ng kapatawaran. Ngayon, kaya mo tatanggapin ng Panginoong Jesus, kayo po'y sumasang-ayon sa Diyos at tinatanggap ang kanyang mayamang kapatawaran dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo. So, if you want to receive Christ, pray this prayer with me. Sabihin niyo ito, kaibigan. Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan. Walang kapangyarihan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman,
Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong kamatayan, winakasan mo na ang aking kasalanan. At salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. Tinatanggap ko po ito. At naniniwala rin po ako na ang iyong anak na si Jesus, makalipas sa 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. Ito po ay patunay na ako ay kinikilala mo at itinuturing mong matuwid sa iyong harapan dahil sa Kanya. Salamat po sa kaligtasan na kaloob mo sa akin. At salamat din po na ito po ay hindi mapaparam, hindi mawawala dahil ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen at amen. Ibigyan ko, sumabay po kayo sa panalangin ito, nakabukas ang inyong puso. Ligtas na po kayo. Samahan kami every Sunday, mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. And church, sa mga nanonood din po sa atin online, tayo po muna ay umawit ng pasasalamat sa Panginoon. Nasa diyang dakila po katapatan ng Diyos, panghawakan po natin. Na panghawakan natin that through the finished work of Christ on the cross, you are forgiven. Para mag-manifest po yung mga good character traits sa inyong mga buhay. Church, dapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aking lahi. Ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Magunaw man, aasahan kang lagi. Maging hanggang wagas nitong buhay. Minsan ba, dakila ka, O Diyos, Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Amen, Lord. Thank you, Father. Salamat sa iyo, Ama. Mundo'y magunaw man, Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. maging hanggang wakas nitong buhay. Alam niyo po, sa totoo lang, no? Mula po sa ating mga napakinggang mensahe mula mismo sa salita ng Panginoon, hindi po ba tayo ay talagang lubusang pinagpala ng Diyos? Ibinigay na sa atin ng Diyos sa mga bagay na ikaluluwag na ating buhay. Ang problema lang pala, hindi tayo conscious, hindi tayo aware. But praise God, church, today, you have to be conscious about these things. These good character traits were given to you already. All you have to do, simple lang. Paniwalaan mo lang that you are forgiven completely in Christ. So, ang sarap. Alam mo pang benefits ito, mga kapatid? And even to those who are watching online, alam niyo po ba kapag kayo po ay naniniwalang pinatawad sa inyong mga kasalanan, you are justified before God, you are righteous before God. Sabi po ni Santiago, the prayer of a righteous person availeth much. Wow! So church, as a church, manalangin po tayo. Individual din. Ano man po mga kahilingan nyo sa Panginoon, kabigatan, ibigay nyo. And you have to believe, napapakinggan po ng Diyos yan. Why? Because you are now righteous in Christ. So can we pray? Sama-sama po tayo. Maniwala kayo, tanggalin nyo na yung duda. Tanggalin nyo na yung kaisipan na, sana pakinggan ako ng Diyos. Papakinggan kayo kasi matuwid na po kayo eh. Amen? So ano man pong kabigatan nito, bigyan natin sa Panginoon. Yung bagay na nagpapalungkot sa inyo, bigay mo sa Panginoon. Sabi niya in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your cares upon Jesus. Why? Because He cares for you. So bakit natin ibibigay yung mga kabigatan natin sa ating Panginoon Jesus? Alam mo yung dahilan? Dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Bakit siya nagmamalasakit sa iyo? Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. So ano man po mga lungkot yan, kabigatan sa buhay, mananalangin po tayo nang may pananampalataya. Papakinggan ng Diyos yan. And receive in advance yung kanyang tugon. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? At manalangin tayo. Buksan po ninyo yung mga labi. Panginoon, nakikita mo yung mga anak. Nababasa mo kanilang mga isipan at puso. Bilang mga pinaging matuwid mo sa iyong harapan, kami po ay lumalapit sama-sama sa church. Naniniwala kami na pinapakinggan mo aming mga panalangin. Kaya naman binubuksan na po ng aming mga kapatiran ang kanilang mga puso, anumang kabigatan na meron po sila, Panginoon. Naniniwala po kami, kapag ito pa'y binigay namin sa inyo, meron po itong kasagutan. Church, open your mouth
Bigkasin niyo na po yung mga kabigatang ito. You have to believe that God cares for you. Jesus cares for you. Buksan po ninyo yung mga labi. Panginoon, ano man po mga kabigatan po ito sa larangan ng pamilya, sa aming mga finances, sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, ano mang aspeto, Panginoon, aming buhay, napapakinggan mo ang puso ng bawat isa po sa amin. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon. Lahat ng aming mga ginagawa sa mundong ito ay para sa iyong gawain. Nang sa gayon, maging instrumento rin po kami. Gagamitin mo kami for the advancement of your kingdom. At kapag ito po ang laman ng aming isipan, bilang mga pinatawad, bilang mga anak mo, Panginoon, ang buhay namin ay may ihahayag, Panginoon, ng kagalakan, self-control, kindness, diligence, perseverance, brotherly love. Panginoon, lahat ng mga good character traits sa ito, Panginoon, ay effortless may papahayag na aming mga buhay. At kami po yung magiging pagpapala. At kapag kami po yung naging pagpapala, maraming tao ang maliligtas dahil mapapatanong sila anong meron kami na wala sila. And that would lead them to you, O Lord. We thank you, Father God, for using us. Salamat din, Panginoon, dahil kapalit ito ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Panginoon, dahil pinapakinggan mo at dininig mo na at binigyan mo na ng tugon ng panalangin na aming mga kapatiran. Those who are on-site and even, Lord, online. Panginoon, you are the Lord of time and space. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, nagpupuri na kami at nagpapasalamat. And this all we pray and we claim in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Stay blessed, church. Kita-kita po tayo next Sunday. Bye. Sige po. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.